Sa nakaraang kwento ay natapos tayo kung saan si Li Yunxiao ay unti-unting tinutupok ng asul na apoy ng Phoenix. Matapos siyang lamunin ng Phoenix Blue Fire ay napadpad ang kaluluwa niya sa Tiandang Mountain kung saan siya binawian ng buhay noong siya pa si Emperor Gu Feiyang. Ilang sandali lamang ay napagtanto ni Li Yunxiao na nasa consciousness realm pa rin siya at ang Tiandang Mountain na kanyang nakikita ay mula sa ancient times na galing sa memorya ng Phoenix bago ito mamatay. Nais sanang maglibot ni Li Yunxiao para tignan ang Tiandang Mountain noon subalit biglang naglabas ng liwanag ang bawat tuktok ng mga bundok at matatanaw na patungo rito ang Phoenix mythical creature. Sa gitna ng mga bundok ay lumitaw ang isang malaking butas kasabay ng malakas na hiyaw ng isang halimaw. Maya-maya lamang ay lumabas dito ang nakakatakot na halimaw na may dalawang sungay. Nang makita ito ni Li Yunxiao ay natandaan niyang kamukha ito ng larawan na nakita niya sa ancient cave sa tuktok ng Tiandang Mountain at base sa nakasulat na datos ay tinatawag itong Black Flame's Vicious Spirit. Maya-maya lamang ay nagpakawala ito ng mga pulang kidlat na atake patungo sa Phoenix na agad namang sinabayan ng Phoenix gamit ang kanyang Blue Fire. Sa lakas ng kanilang atake ay nawasak ang Void of Space at natuloy ang kanilang labanan sa kalawakan. Gulat na gulat si Li Yunxiao sa kanyang nasaksihan, sa kadahilanang siya bilang isa sa 10 martial artist na naabot ang tugatog ng kapangyarihan, ay hindi maikukumpara sa lakas ng dalawang naglalaban sa kanyang harapan, na nagawang wasakin ang Void of Space sa isang atake lamang. Iniisip ni Li Yunxiao kung anong klase ng halimaw ang kalaban ng Phoenix na nagawa nitong makipagsabayan sa lakas na katumbas ng 10 Ultimate Realm. Nagpatuloy ang labanan sa pagitan ng dalawang malakas na nilalang sa kalangitan hanggang sa umabot ito ng 7 araw. Natapos ang labanan sa pag-atras ng Black Flame's Vicious Spirit pabalik sa malaking butas at unti-unti nang bumalik ang lugar sa dati nitong anyo. Nang makita ng Phoenix na ayos na ang lahat ay naghihingalo itong lumipad paalis hanggang sa abutan ito ng kamatayan. Hindi makapaniwala si Li Yunxiao sa kanyang nasaksihang labanan at naiwan sa kanyang isipan ang tanong, na paano namatay ang Phoenix sa labanan kung base sa nakasulat na alamat ay muling mabubuhay ang Phoenix kung ito ay mamamatay. Dumagdag pa sa gumugulo ng kanyang isip ay kung bakit buhay pa siya kung tuluyan nang nasunog ng apoy ang kanyang katawan at kaluluwa. Maya-maya lamang ay nagkaroon ng reaksyon sa World God Monument at bigla niyang naramdaman ng Phoenix Primal Life through fire sa kanyang katawan na unti-unting binubuo ang kanyang kaluluwa. Pagkatapos ng ilang sandali ay napagtanto niya na umangat ang kanyang soul power at naging isang ganap na third-class refiner. Sinubukan niyang bumalik sa kanyang katawan na agad naman siyang nagtagumpay at naging isang 3-star martial master. Ngayon niya lamang naisip na ang Phoenix Fire ay walang balak na patayin siya subalit nais lamang nito na mag-undergo si Li Yunxiao ng nirvana at muling mabuhay. Ang Phoenix True Fire ay tuluyan nang napasa kamay ni Li Yunxiao at diretsyong ni-absorb ng kanyang soul, subalit sa lakas nito ay hindi niya pa ito lubusang makontrol, at magagamit niya lamang ito ng lubusan kapag nakatungtong siyang muli, sa Peak 9 Heavens Martial Sovereign. Gayunpaman sa pamamagitan nito ay wala nang kung sino man ang kayang manakit sa kanyang kaluluwa. Nang lumabas si Li Yunxiao sa consciousness realm ay naramdaman niya na buhay pa pala ang Martial Grandmaster at mga kasama nito subalit malubha ang kanilang mga lagay. Susubukan sana nilang atakihin si Li Yunxiao subalit nakita nila na umangat ang level nito ng 3 beses at wala kung anumang bakas ng takot sa mukha nito dahilan para sila'y mapa-atras. Bago ito umalis ay nagbanta ito na pagkatapos niyang makarecover ay hahanapin siya kasama ang High Palace na kanilang kinabibilangang pangkat. Hindi naman natakot si Li Yunxiao sa kanila dahil sa kanyang palagay ay aabot ng 1 taon at higit pa bago sila makarecover, at ang panahon na iyon ay sapat na para lumakas siya at mapatay sila. Naramdaman ni Li Yunxiao na parating sila Commander Xiao at nang hinayang na kung dumating sila ng mas maaga ay nasugpo sana nila ang mga kalaban. Tinanong nila Cheng Daisheng kung anong nangyari. Hindi ito sinagot ni Li Yunxiao at sinabi lamang na sa ilang mga araw ay tiyak na atras na ang 100 Battles Country. Gulat na gulat silang tatlo dahil nakita nila na si Li Yunxiao ay naging 3-star martial master sa loob lang ng 1 araw. Hindi na nais ni Li Yunxiao pag-usapan ito kaya agad na siyang sumakay sa Thunder Beast para umalis. Sa kanilang pagbalik ay dumiretso sila sa digmaan at mabilis na tinalo ang 100 Battle Country at nakarating na sa Shining Gold City. Sa gate ng lugar ay matatanaw ang ama ni Li Yunxiao na si Li Changfeng at masaya ito na makita si Li Yunxiao.
Galit naman ang ilang commander kay Li Changfeng dahil sa pagkakaalam nila ay tinago nito ang genius na si Li Yunxiao ng sobrang tagal. Walang kaalam-alam ang kanyang ama habang tinatanong ng mga kaibigan nitong commander, sa huli nalaman na nito ang lahat at napaiyak na lang sa saya dahil ang anak niyang basura pagdating sa cultivation, ay isa ng ganap na martial master at second-class refiner. Naglakbay na sila Li Yunxiao pabalik sa kapitolyo ng bansa kasama si Jim Eng na hanggang ngayon ay sugatan peren at walang malay. Umabot na sa palasyo at sa prinsipe ang balita ng kanilang panalo sa digmaan. Nagkaroon ng malaking pagtitipon sa harap ng palasyo para salubungin ang mga mandirigma na nagwagi sa digmaan. Sa pamumuno ni Prince Yu na ikalawa sa mga prinsipe ay sinimulan na niya ang dominasyon ng bansa para sa pagtanggap ng trono. Sa di inaasahang pangyayari ay biglang dumating ang may sakit na emperor at pinalitan siya sa trono. Sa taas ng entablado ay nagsama-sama ang pamilya Qin at sabay-sabay nilang hinintay ang pagbabalik ng mga mandirigma. Nang matano na nila ang mga bandera ng mga bawat hukbo ay sinimulan na ni Prince Yu ang welcoming ceremony. Sakay ng mga kabayo ay nag-uusap sila Li Yunxiao kasama ang kanyang mga kaibigan at ipinabatid nito na pagtapos na makoronahan si Prince Yubul ang bagong hari ay sisimulan na niya ang paglalakbay at aalis sa bansang ito. Nagulat naman ang kanyang mga kaibigan dahil kung mananatili si Li Yunxiao ay magkakaroon siya ng titulo bilang isang duke ng bansa. Narinig ito ng mga commander at masaya sila para sa kanya dahil batid nila na darating ang panahon ay sasabog at makikilala ang pangalan ni Li Yunxiao bilang isa sa pinakamalakas na martial artist. Si Yunxiang naman ay buo ang determinasyon na sumama kay Li Yunxiao sa pag-aakalang kung susunod siya rito ay darating ang panahon at magkikita sila ni Emperor Gu Feiyang. Nakarating na sila sa harap ng palasyo at nagsalita na ang emperor para batiin ang kanilang pagkapanalo. Dagdag pa niya na sa araw na ito ay sasabihin na rin niya kung sino sa mga prinsipe ang susunod na uupo sa trono. Nang sasabihin na sana ng emperor ang susunod sa trono ay pinahinto siya ni Prince Yu at nais nitong magtanong ng tatlong katanungan. Pinayagan naman siya ng emperor sa kanyang kagustuhan. Ang unang tanong niya ay kung ang espada ba sa kanyang kamay ay matalim. Ang ikalawa niyang tanong ay kung kanyang hukbong mandirigma ay malakas. At ang huling tanong niya ay kung karapat-dapat ba siya sa trono, nagsigawan ang lahat ng kanyang hukbo at imungkahi sa emperor na bumaba na sa trono at ipasa kay Prince Yu ito. Tinutulan naman ito ng unang prinsipe subalit tinanong ng ikalawang prinsipe kung sino pa ang tumututol. Mula sa malayo ay sumagot si Qing Fan kaya natigil ang kanilang usapan. Lumapit si Qing Fan para magbigay galang sa emperor at ibalita na isa na siyang ganap na fourth-class alchemist. Ipinakilala niya rin ang mga kasama niya mula sa Dust Flame Empire na si Yuan Hao na siyang 4th-class refiner, si Lord Wang Chen na isang 3rd-class refiner at disciple ni Lord Yang Di. Si Sun Zhengzong na isang ring 3rd-class alchemist at ang huli ay ang martial grandmaster na si Su Xiang. Nagulangtang ang lahat dahil ang mga nabanggit ay mga bigating tao. Ang martial grandmaster na si Su Xiang ay pinagtripan si Li Chu niyang dahilan para samuka ito ng dugo. Narito sila para maggawad ng badge sa bagong promote na si Zhang at Shu bilang 4th-class alchemist. Ito ay magandang balita sa bansa dahil kung mananatili ang isa sa kanila sa Tanshui ay hihirangin ang kanilang bansa bilang isang superior country. Wala namang pag-aalinlangan na binanggit ni Lord Zhang na mananatili siya sa bansa dahil narito si Lord Yunxiao na naninirahan sa bansa. Tinanong ng emperor kung sino si Lord Yunxiao. Inamin din ng dalawa na dahil kay Lord Yunxiao kaya sila na-promote bilang isang 4th-class alchemist. Napaisip ang lahat kung sino ang tinutukoy nila na Lord Yunxiao at kung may ganun ba daw na tao na nakatira sa Tanshui. Ninais nilang makita si Lord Yunxiao kaya sumigaw ng malakas ang dalawa at tinanong kung nandito ba sa pagtitipon si Lord Yunxiao dahil nais nila itong pasalamatan. Nabalot ng katahimikan ang lahat maliban kay Li Yunxiao na naglakad patungo sa harapan. Habang patungo siya sa entablado ay walang naniniwala sa kanya at pinag-iisipan pa siyang nababaliw. Nang makatungtong siya sa entablado ay hinarang siya ng kanyang lolo para pabulaykan na agad namang pumayag si Li Yunxiao. Humingi si Li Chunyang ng paumanhin sa mga alchemist subalit hindi siya pinansin ng dalawa na dali-daling tumakbo para pigilan si Li Yunxiao na umalis at nagpasalamat dito. Binati sila ni Li Yunxiao at sinabihang ang pagiging 4th-class refiner ay simula lamang ng paglalakbay nila bilang isang refiner at malayo pa ang kanilang lalakbayin.
Nagulat ang lahat sa sinabi ni Li Yunxiao. Nakilala naman ng isang alchemist si Li Yunxiao at nagsumbong na siya ang tinutukoy nitong nagpagawa ng second-class badge. Pinagtanggol ni Lord Zhang at Lord Shu si Li Yunxiao na kung sisiraan nila si Li Yunxiao ay kalimutan na nilang maging magkakilala. Sinabi pa ni Lord Shu na siya ang nagbigay ng badge kay Li Yunxiao at kung kaya niya lang magbigay ng mas mataas na badge ay binigyan na sana niya si Li Yunxiao ng 5th class alchemist badge. Dahil ayaw pera nila maniwala ay hinamon ni Li Yunxiao si Zheng Zong sa isang kompetisyon kung saan ang matatalo ay mawawalan ng badge, luluhod at magmakakaawa ng 3 beses sa harap ng mga scholar at mga mandirigma. Dagdag pa niya na kasama sa kanilang postahan ang mga nakuha niya sa kanilang pamilya noong ginagamot niya si Cheng Daisheng. Pagalit na pumayag si Zheng Zong at ibinigay ang kanyang storage ring bilang patunay, sumunod si Li Yunxiao na nag-abot ng kanyang pusta. Si Lord Hao ay hindi pa rin naniniwala sa kakayahan ni Li Yunxiao dahil sobrang bata pa nito para labanan ang third-class alchemist. Sa kanilang pagtatalunan ay hinayaan ni Li Yunxiao kung anumang paksa ang nais ni Zheng Zong. Binalaan naman siya ni Lord Hao dahil ang pagiging alchemist ay sobrang malawak at bawat alchemist ay may kanya-kanyang galing at expertise na maski si Lord Hao ay aminado na hindi niya kayang talunin si Zheng Zong sa ibang bagay. Kahit ano pang paliwanag ang ginawa nila ay hindi nila napabago ang isip ni Li Yunxiao. Nakapagpas siya na si Zheng Zong kung ano ang kanilang pagtatalunan at ito ay ang peel refinement. Nagulat sila Lord Zhang at Lord Shu dahil ang pinili ni Zheng Zong ay hindi makatwiran dahil batid nila, na si Li Yunxiao ay isa lamang second-class alchemist. At ang kanyang soul power ay kaya lamang mag-refine ng second-tier peel, kaya kung makakapag-refine si Zheng Zong ng third-tier peel ay tiyak na ang kanyang panalo. Binatikos nila si Zheng Zong dahil isa siyang malaking kahihiyan sa mga refiners dahil kung sila ang tatanungin ay dapat pumili ito ng paksa kung saan magiging patas ang laban. Si Li Yunxiao ay tahimik lang sa gilid at hinahayaan silang magtalo. Maya-maya pa ay nagsalita ito na magsimula na sila dahil nababagot na siyang sayangin ang oras at talento niya sa isang unggoy. Pinanggalandakan ni Zheng Zong na ang kanilang paglalabanan ay ang third-tier peel. Inasar naman siya ni Li Yunxiao na hindi na niya kailangan ulitin pa at ipangalandakan sa lahat ang kanyang kahihiyan. Dagdag pa ni Li Yunxiao na kung meron pa siyang ibang gustong idagdag ay sabihin na niya. Subalit pinigilan na sila ni Lord Hao dahil nahihiya na siya sa ginagawa ni Zheng Zong. Nagsimula na ang paliksahan at kailangan nilang makapag-refine ng peel sa loob lamang ng 2 oras. Naunang magsimula si Zheng Zong at hiningi ang 3 set ng mga materyales na kanyang gagamitin sa pag-refine ng 7-turn body peel kay Lord Hao. Nang tinanong nila si Li Yunxiao ay sumagot ito ng nais niya ring mag-refine ng 7-turn body peel at kailangan lamang niya ng isang set ng materyales. Muli siyang kinwestiyon ni Lord Hao dahil ang refinement ay hindi madali at normal lang ang magkamali. Kaya kinakailangan ng 2 o higit pang set ng materyales at maging siya ay walang kumpiyansa na makapag-refine sa isang subok lamang. Dahil hindi pa rin nakinig si Li Yunxiao ay pinabayaan na siya ni Lord Hao sa kanyang gusto. Nilabas ni Zheng Zong ang third-tier tripod at sinubukang asarin si Li Yunxiao para mawala ito sa kondisyon subalit hindi ito nagtagumpay at siya pa ang nawala sa kondisyon sa kanyang ginawa. Nag-umpisa na si Zheng Zong sa pagre-refine at nang nailagay na nito ang mga materyales ay tiningnan niya si Li Yunxiao subalit nainas lamang ito sa kanyang nakita dahil komportable itong nagpapahinga habang siya ay abala sa pag-refine. Hiniling nito kay Lord Hao na bigyan ng markang talo si Li Yunxiao subalit hindi ito sinunod ni Lord Hao dahil malinaw na 2 oras ang limit para ikaw ay matalo. Nagpatuloy na ulit si Zheng Zong habang naiinis. Binilisan niya ang pagre-refine at umabot na siya sa pag-condense ng peel at malapit na sanang matapos subalit gumamit si Li Yunxiao ng Moon Eye technique para maantala ito at maging bigo ang peel na nililika ni Zheng Zong. Muntik nang makita ito ni Lord Hao mabuti na lamang at masyado pang mahina ang senses nito para malaman kung ano ang totoong nangyari. Dahil bigo ang peel na kanyang na-refine ay mabilis itong sasabog. Tinawag ni Lord Hao ang Martial Grandmaster para itapon ito sa malayo para walang madisgrasya sa pagsabog. Dahil sumabog ang peel ni Zheng Zong ay kailangan niya ulit magsimula kaya parehas na silang muli ni Li Yunxiao. Dahil kaunti na lamang ang oras ay tumayo na si Li Yunxiao para magsimula. Inalok ni Lord Zhang si Li Yunxiao ng third-tier tripod.
Nang makita ito ni Zhengzong ay kinabahan siya dahil ang third-tier tripod ni Lord Zhang ay higit na mas mataas na uri kaysa sa kaniyang tripod. Tinanggihan ito ni Li Yunxiao at humingi na lamang ng 10 yuan stone para gamitin sa pag-refine. Akala nila ay naghahanap lamang si Li Yunxiao ng palusot kapag natalo kaya hindi ito gumamit ng tripod. Winasak ni Li Yunxiao sa maliit na parte ang yuan stone at pinaikot-ikot sa ere. Akala ni Lord Hao ay nagloliko lang si Li Yunxiao subalit isa sa mga alchemist ang nakaunawa ng kanyang ginagawa. Si Wang Cheng na disciple ni Lord Yang Di ay namukhaan ang ginagawa ni Li Yunxiao dahil minsan na rin itong ipinakita ng kanyang master sa kanya. Dagdag pa nito ang ginagawa ni Li Yunxiao ay kaparehas na kaparehas sa nakita niya kay Master Yang Di at kung titignang mabuti ay mas magaling pa ang pagkaka-perform nito kesa sa kanyang master. Ang ginagawa ni Li Yunxiao ay tinatawag na condensing technique frequently. Pati si Lord Hao ay naalala rin ang teknik na ito kay Lord Yang Di at iniisip niya na disciple si Li Yunxiao ni Lord Yang Di. Maya-maya pa ay nirelease na ni Li Yunxiao unti-unti ang kanyang soul power na lubos tinagulat ni Lord Hao dahil nagawa nitong itago ng harap-harapan ang kanyang soul power sa kanya. Si Li Yunxiao ay seryosong nagre-refine ng mga materyales na parabang nagsasayaw sa entablado. Maya-maya pa ay lumabas ang mga magagandang larawan gawa sa apoy habang si Li Yunxiao ay nagre-refine. Napagtanto ng mga nanunood na ang ginawa ni Li Yunxiao ay ang fire control. Si Wang Cheng na gulat ay sinabing ang fire control ni Li Yunxiao ay tinatawag na The Symphony of Fire na nilikha ni Emperor Gu Feiyang. Nagkaroon na naman ng spekulasyon kung sino ba talaga ang master ni Li Yunxiao. Habang si Yunxiang naman ay tumaas na naman ang paniniwala na si Emperor Gu Feiyang ang master ni Li Yunxiao. Bagamat magaganda ang teknik na pinakita ni Li Yunxiao ay sa tingin nila matatalo pa rin ito dahil ang nararamdaman nilang soul power ni Li Yunxiao ay pang first class refiner lamang. Subalit ilang saglit lang ay bigla itong umangat sa second tier soul power. Ngayon batid na ni Wang Cheng na si Li Yunxiao ay totoong genius sa pagiging alchemist. Naalala niya na sinabi sa kanya ng kanyang master na kapag ang isang refiner ay malayang na co-control ang kanyang soul power ay tiyak na isa itong great refiner. Ni-release ni Li Yunxiao ang kanyang third-tier soul power na lalo pa nilang lahat ikinagulat dahil isa palang third-class alchemist si Li Yunxiao. Nang makita ito ni Zhengzong ay napilitan siyang gumamit ng Thunder Talisman para mapataas ang antas ng kanyang pil at manalo. Nagawa ni Zhengzong makapag-refine ng Pick 8 turn body peel at kailangan ni Li Yunxiao na makapag-refine ng 4th tier peel kung hindi ay matatalo siya rito. Sila Lord Hao ay maagang binati si Zhengzong at sinabing kahit na nagsayang si Zhengzong ng tripod at 5th tier talisman para magawa ang pick peel ay hindi na rin ito masama kung makakatulong ito para ma-promote siya sa 4th class alchemist. Habang si Li Yunxiao ay tahimik sa kanyang ginagawa ay iniisip na ng lahat na matatalo na ito dahil sa kay-abangan niyang hindi paggamit ng tripod. Nagsimula na si Li Yunxiao maglabas ng apoy sa pag-refine at napaabot ito sa 8-turn body peel subalit hindi ito sapat para manalo. Nang makita ito nila Lord Hao ay pinaghanda niya ang Martial Grandmaster dahil kung magpapatuloy si Li Yunxiao ay mataas ang tsansa na sumabog ito. Batid ni Li Yunxiao na narating na niya ang kanyang limitasyon at matatalo siya kung wala siyang ibang gagawin. Sa isip-isip ni Li Yunxiao ay hindi siya maaring matalo sa isa lamang third-class alchemist at kailangan niya itong bigyan ng leksyon. Kaya sinugal niya ang lahat at nilabas ang Phoenix Fire na ngayon niya pa lamang gagamitin. Nagtataka ang mga alchemist sa nilabas na apoy ni Li Yunxiao dahil ang mga apoy sa kanilang soul ay nanginginig sa takot nang maramdaman ang presensya ng apoy ni Li Yunxiao. Ibinato ni Li Yunxiao ang Phoenix Fire sa peel at nag-perform ng teknik. Ilang sandali lamang ay nagbago ang sitwasyon sa kalangitan at nagbadiya ang mga kidlat. Nagtataka ang mga alchemist kung bakit nagkaroon ng natural phenomenon na maaari lamang mangyari sa 5th tier peel. Nabuo na ang peel ni Li Yunxiao pagkatapos tamaan ng kidlat. Namangha si Lord Hao dahil ang ginawa ni Li Yunxiao ay nagpamulat sa kanya ng panibagong kaalaman. Tinignan niya ang peel ng dalawa at napagtanto na kakaiba ang peel ni Li Yunxiao kumpara sa peel ni Zhengzong. Tinanong ni Lord Hao si Li Yunxiao kung ano ang mga pattern at kulay sa peel ni Li Yunxiao subalit nagpanggap si Li Yunxiao na hindi niya alam para maipamuka sa kanila na ngayon lamang siya nakapag-refine ng 3rd tier peel.
Tinanong ni Zhengzong ang resulta at sa masusing pag-analisa ni Lord Hao ay binanggit niya na ang nanalo ay si Li Yunxiao. Hindi pumayag si Xingzang dahil ang pil na kanyang nilikha ay ang pinakamalakas na pil sa lahat ng third-tier pil. Sinang-ayunan naman yun ni Lord Hao subalit ang pil na ginawa ni Li Yunxiao ay isang quasi fourth-tier pil kaya si Li Yunxiao ang panalo. Ayaw pa rin maniwala ni Zhengzong pero wala siyang magawa, dahil ibinigay na ni Lord Hao ang space ring kay Li Yunxiao at tanda ito na siya na ang panalo. Dahil sa ginawa ni Zhengzong ay nainis si Lord Hao at siya na ang nag-utos na lumuhad ito dahil siya'y natalo. Hindi pumayag si Zhengzong subalit puwersahan siyang pinaluhod ng Martial Grandmaster habang si Li Yunxiao naman ay pinukpok ang ulo ni Zhengzong sa sahig ng 2 beses. Sa ikatlong beses ay pinigilan ito ng kanyang lolo dahil kahit papaano ay may utang na loob ito kay Zheng Chong sa pagbabantay nito kay Cheng Daisheng. Sinipa ni Li Yunxiao pababa ng hagdan si Zheng Chong. Binati naman ni Lord Hao si Li Yunxiao at binigyan ito ng third-tier badge dahil nagawa niyang mag-refine ng third-tier pil. Nagpasalamat si Li Yunxiao kay Lord Hao. Binati naman siya ni Wang Cheng at sila'y nagkamustahan. Tinanong ni Li Yunxiao kung ayos lang ba ang lagay ni Yang Di. Nagtataka si Wang Cheng sa inaasta ni Li Yunxiao dahil para bang maliit na bata lang ang kanyang master sa mata ni Li Yunxiao. Masaya si Wang Cheng na sinabi na ang kanyang master ay nagtatangka ng abutin ang level ng 7th class refiner at kasalukuyang naglalakbay patungo sa deity transformation C. Masaya naman si Li Yunxiao sa kanyang nalaman. Kitang-kita sa mukha ni Wang Cheng kung gaano siya ka-proud para sa kanyang master. Naalala naman niya na ang kanyang master ay may iniwan na painting sa bansang Tanshui at nais niya itong makita. Nagtataka naman si Li Yunxiao dahil hindi niya alam na marunong pala mag-painting si Yang Di. Nagsalita si Lord Zhang na ang painta ay hindi gawa ni Lord Yang Di, dahil gawa ito ni Emperor Gufei na ibinigay lamang kay Lord Yang Di noong bata pa siya. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin nito alam ang kahulugan ng painting. Kaya iniwan niya ito at nagbaka sakali na may makadecipher nitong iba. Nangako naman si Lord Yang Di ng isang kahilingan sa kung sino mang makakadecipher nito. Si Li Yunxiao ay hindi pa rin maisip kung ano ang kanilang tinutukoy. Nagsalita ang Emperor at sinabing nasa kanya ang painting kaya agad niya itong nilabas. Ang lahat ay namangha nang makita ang larawan habang si Li Yunxiao ay nagpipigil ng kanyang tawa. Kinalaunan ay hindi na niya napigilan pa ang kanyang sarili at tuluyan nang ang natawa. Sinabi nito na nakakahiya daw si Yang Di dahil talagang ipinakita pa niya ang larawan sa lahat. Nagalit naman si Wang Cheng dahil parang binabastos ni Li Yunxiao ang kanyang master. Habang ang lahat ay abala sa pag-aanalisa ng painting, si Li Yunxiao ay hindi pa rin natigil sa kakatawa. Nainis ang kanyang lolo at inutusan siyang sabihin na, ang kanyang nalalaman kung meron man. Ipinaliwanag ni Li Yunxiao kung ano ang nalalaman. Tinanong ni Li Yunxiao si Wang Cheng kung ano ang kanyang mararamdaman kapag ang kanyang disciple ay mahina umintindi at sumagot naman ito na siya ay may inis. Ipinaliwanag ni Li Yunxiao na hindi lang yun marahil ay mabulyawan pa niya ito sa inis, subalit si Emperor Gufei ay isang respetadong tao kaya hindi niya iyon magagawa. Sa makatuwid imbis na bulyawan si Yang Di ay ipinahiwatig niya na lamang ito sa pamamagitan ng pagguhit at tula. Kung titignan nila ang unang salita ng bawat pangungusap ay may mabubuo silang kahulugan. Si Wang Cheng ang nagbanggit ng mga kahulugan at ang nakasulat ay, si Yang Di ay bobo, si Yang Di ay inutil. Nang napagtanto nila ito ay napatahimik silang lahat at hindi makapaniwala, lalong-lalo na si Wang Cheng. Ipinahayag niya na ipagbibigay alam niya ito sa kanyang master at babalitaan na lamang si Li Yunxiao kung tama ang kanyang pag-decipher. Nalipat na ang usapan sa usaping politikal at ang unang prinsipe na nakita ang importansya ni Li Yunxiao ay agad na binanggit na kung susuportahan siya ay ipapakasal niya si Princess Roxu sa kanyang pangalan. Ganun din ang sinabi ng ikalawang prinsipe na ibibigay niya ang lahat ng gusto ni Li Yunxiao. Tinanong ni Li Yunxiao si Princess Roxo kung sino sa dalawa niyang kapatid ang karapat-dapat sa trono. Sumagot ito ng malakas na wala sa kanila ang nais niya subalit kung tatanungin kung sino ang mas better sa kanila bilang susunod na emperor ay mas gusto niya ang ikalawang prinsipe. Lumapit si Li Yunxiao sa emperor at hiniling na ibigay ang trono kay Prince Yu na ikalawang prinsipe. Agad naman na pumayag ang emperor sa nais ni Li Yunxiao,
Subalit humiling ito na ipangako ni Leon Xiao na ang unang prinsipe ay mabubuhay at hindi susunod sa kanya matapos siyang mamatay. Pumayag naman si Leon Xiao at nagkasundo na silang dalawa. Umakyat ang Emperor sa pinakataas ng entablado at ililipat na sana ang trono kay Prince Yu. Subalit may dumating na hindi inaasahang panauhin na sakay ng Green Wolf battleship. Nang makita ito ng unang prinsipe ay agad siyang nagdiwang na para bang inaasahan na niya ito. Seryoso at kabado ang lahat sa kung sino ang dumating para maantala ang pagbibigay korona. Maya-maya pa ay bumaba mula rito si Young Master Zhou Yushan na kabilang sa Four Great Family ng Dust Flame Empire. Sinalubong naman ito ng unang prinsipe at nagpasalamat na dumating sila. Sa pag-iikot ng mata ni Young Master Zhou ay napansin niya di Lord Hao at maraming mga alchemists na nagtipon dito. Nagbigay galang ito sa mga alchemist at agad na ibinaling ang atensyon sa Emperor. Tinawag niya ang Emperor sa mismong pangalan nito na Qin Zing. Dagdag pa niya na sa harap niya maliban sa Emperor ng Dust Flame Empire ay walang sino man ang kinikilala niyang Emperor. Nagpunta siya rito para ibalita na nais ng kanilang pamilya na si Qin Yang ang maging susunod sa trono. Tinutulan ito ng Emperor dahil wala silang karapatang mamili ng susunod sa trono sa bansang Tanshui. Muli mabilis na sinabi ng Emperor na ang ikalawa niyang anak na si Qin Yu ang susunod sa trono. Naghiyawan ang lahat sa pangalan ni Qin Yu. Nagpasalamat naman ito sa Emperor at sa susunod na 3 araw ay malilipat na sa kanya ang korona. Nagalit si Young Master Zhou subalit hindi nagpatinag ang Emperor. Sa galit ni Young Master Zhou ay nais nitong paslangin si Qin Yu subalit pinigilan siya ni Leon Xiao. Tinanong ni Leon Xiao si Wang Cheng kung sino ba ang mayabang sa kanyang harap. Ipinaliwanag ni Wang Cheng na ganyan daw talaga si Zhou Yushan dahil ang kanilang pamilya ay may mataas na posisyon sa Dust Flame Empire. Pinagtripan naman nila Leon Xiao at Wang Cheng si Zhou Yushan. Nagalit ito at biglang inatake si Leon Xiao na agad namang sinalag ni Yun Xiang. Hinamon ni Zhou Yushan si Leon Xiao sa isang labanan subalit hindi pumayag si Leon Xiao at inasar lamang si Zhou Yushan sabay nagtawanan sila ni Wang Cheng. Sa sobrang inis ni Zhou Yushan ay ipinag-utos nito sa kasama niyang Martial King na paslangin si Leon Xiao. Nang umatake ang nakaitim na lalaki ay sinubukan pang sawagin ito ni Yun Xiang subalit wala siyang nagawa. Tumulong naman ang kanyang lolo ngunit hindi rin ito nakatulong dahil higit na mas malakas ang Martial King na kalaban kaya napilitan na lumaban si Commander Xiao at napigilan ang kalabang Martial King. Sa gitna ng tensyon ay tinawag ni Lord Hao ang kasama niyang Martial Grandmaster. Naglabas ito ng malakas na pressure para mapatigil ang lahat. Gumitna ang Martial Grandmaster at nahinto ang labanan. Tinanong ni Zhou Yushan kung nais bang manggiilam ni Lord Hao sa kanyang ginagawa. Si Leon Xiao na tahimik lang ay nagsalita na at pumunta sa gitna nila para pumayag na sa hamon ni Zhou Yushan na one-on-one na labanan subalit nais niyang maganap ito pagkatapos ng 3 buwan at kahit si Zhou Yushan na ang mamili ng paglalabanan. Pumayag naman si Zhou Yushan at nagdagdag ng kasunduan na kung matatalo si Leon Xiao ay mapapasakan niya si Yun Xiang. Sa narinig ni Yun Xiang ay nag-init ang kanyang dugo kaya inatake niya si Zhou Yushan subalit sinalag ito ng Martial Grandmaster. Pabalik na sana si Zhou Yushan sa Green Wolf battlefield subalit nakita nito si Princess Roxo at nahumaling sa akin itong ganda kaya hinatak niya ito papunta sa kanya. Nais niyang idagdag si Princess Roxo sa kanyang mga asawa. Sumigaw ng tulong si Princess Roxo sa kanyang ama. Maya-maya pa ay lumipad si Leon Xiao para iligtas si Roxo. Sa kanyang pagsugod ay hinarang siya ng Martial King subalit nagawa pero niya itong malagpasan at buong lakas na inatake si Zhou Yushan. Sa pag-aakalang mahina si Leon Xiao ay sinalo ito ni Zhou Yushan na nagresulta sa kanyang pagkasugat at nakapunta na si Leon Xiao kay Roxo. Hinarang nila Commander Xiao ang Martial King kaya maliligtas na sana si Roxo ngunit biglang sumigaw si Zhou Yushan at tinawag ang Martial Grandmaster na babae kaya lumabas ito at gamit ng pulang mga tela ay pinuluputan niya sila Leon Xiao hanggang sa hindi ito makagalaw. Batid ni Leon Xiao na wala na siyang laban kaya nagbanta siya kay Zhou Yushan na sa oras na galawin niya si Roxo ay uubusin niya ang lahi ng pamilya Zhou mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata ng kanilang pamilya. Narinig ito ng lahat at sila ang nanginig sa takot para kay Leon Xiao dahil ang kakaharapin niya ay isa sa Four Great Family ng Dust Flame Empire.
Nakaramdam ng takot si Zhou Yushan kaya agad nitong ipinag-utos na patayin si Li Yunxiao subalit hindi ito ginawa ng babaeng Grandmaster at ibinato lamang siya sa sahig. Galit na galit si Li Yunxiao at ipinangako sa kanyang sarili na tatandaan niya ang mga ito. Abangan sa susunod na kwento ay malalaman natin kung ano ang magiging kasunduan nila Wang Cheng at Li Yunxiao para sa kaligtasan ni Princess Rockzhu sa loob ng 3 buwan. Si Commander Bai Mo na may kakayang makita ang kapalaran ng tao ay tinangkang tignan ang kapalaran ni Li Yunxiao, ano kaya ang nakita niya? At humantong siya sa puntong muntikan na siyang bawian ng buhay. Sa pagpapatuloy ng kwento ay matutunghayan na natin ang paglalakbay ni Li Yunxiao at pagbuo ng sarili niyang stronghold at mga hukbo mula sa Martial Flame City. Para masubaybayan mo ang ating kwento pindutin mo lang ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.